What's up guys? This is Koro. Welcome to my channel. Nag-share ako ng opinions ko, experiences at iba pa na related sa crypto, NFT or Web3 projects. I'm a part of Marites Gaming Guild and Zen Talpakan Guild, mga community na tumutulong para ma-educate ang mga tao about crypto and investing. Hindi kami mga financial advisors at nandito lang kami para tumulong sa inyo. Mandatory pa din na you do your own diligence. So without further ado, let's dive right in. Hello guys! Welcome back dito sa channel natin, Karo nga pala. And for today, yung video natin is all about Zora. So paano nga ba tayo maging qualified dito kay Zora if ever magkakaroon sila ng airdrop? So una sa step natin is sasali tayo sa kanilang Discord channel. Pero bago yan guys, gusto kong pakita sa inyo yung mismong progress ko kay Zora. As you can see guys, nandito kay tracker.dapgate.io. So ginagawa namin itong basehan if ever qualified na kami or nagawa na namin ibang steps dito kay Zora or sa iba pa mga airdrop. So click lang natin tong Zora and then lagay mo yung address mo dito, no. So ito yung akin. Tapos click ko lang yung track airdrop. And guys, as you can see, no, ang wallet age ko is 1 day ago. Meaning yan, yung first transaction ko kay Zora is nangyari 1 day ago, which is kahapon yun, no. So ang transaction ko pa lang dito is yung nagmint ako nito, yung layer 0 x Zora. Kasi kahapon lang yung mismong ending niya. So minint ko na siya. Actually pinost ko to sa Facebook ko and sana nakita nyo siya, no. So balik tayo dito. As you can see, ayan, yung native bridge hindi ko pa nagagamit. Tapos yung distinct month ko is wala pa akong 2 months dito kasi nga 1 day ago lang yung first transaction ko dito. Tapos total contracts 1 pa lang yung na-enter ako. Total unique contracts 1 pa lang din. So puro red pa, halos lahat wala pa ako nagagawa. So gusto ko lang pakita muna sa inyo to. Tapos after natin gawin yung mga steps, bivisit ulit natin to para makita natin yung mismong progress natin. So yun nga guys, balik tayo dito sa ating step. So unang step natin is sasali tayo sa kanilang Discord channel and magpapa-verify tayo. So guys, ito yung Discord channel nila and as you can see, nandito yung mga official links nila guys. Huwag kayong magkiklik ng ibang link, lalo na pagka hindi galing dito sa official links nila. So yun nga guys, ang gagawin mo lang dito sa Discord channel, isasali kayo and magpapa-verify kayo. So para maging updated na kayo sa mga announcements and if ever may mga roles na mga kailangan kuhanin, so dapat kuhanin nyo rin yun para mas maging eligible kayo if ever magkakaroon sila ng airdrop. And then guys, after nyo sumali sa kanilang Discord channel, pupunta kayo dito sa chainlist.org para lang i-add si Zora sa MetaMask network nyo. And then guys, pagpunta nyo dito sa chainlist.org, type nyo lang dito sa taas, search networks, type nyo lang is Zora. Tapos lalabas na siya, no? So add to MetaMask nyo lang siya. Tapos ma-add na yung network sa mismong MetaMask nyo. So after ma-add sa MetaMask nyo si Zora network, ang next step natin is gagamit tayo ng native bridge ni Zora, which is sa mga importanteng step natin, no? Kasi gusto ng mga network ginagamit yung native bridge nila. Syempre para mas matest yung kung efficient ba yung gas fee or yung pag-transfer niya, no? Kung minimal yung gas fee, kung ilan yung gas fee, and syempre nakakatulong to sa kanila. So magbe-bridge tayo ng Ethereum mula sa Ethereum mainnet papunta sa Zora network. So guys, ayun na, nandito na tayo sa bridge ni Zora Network, which is yung native bridge nila, and ito yung website nila, bridge.zora.energy. So dapat nakakonect yung wallet mo as Ethereum mainnet, tapos nakadeposit ka kasi nga magpapasok tayo ng Ethereum from Ethereum mainnet papunta kay Zora Network. So as you can see, pwede mo lagay dito yung Ethereum na ilalagay mo or i-deposit mo, desired Ethereum, sa akin 0.015. So click ko lang yan, bridge. Then syempre, ko-confirm ko lang dito sa wallet ko. And then guys, sobrang bilis, no? Parang instant siya. Pagka-click ko, success na siya. Pwede mo siyang view sa Explorer. So view natin siya para makita natin. Sa Etherscan, as you can see, nakalagay naman success. So finish natin siya. As you can see guys, hindi pa siya talaga dumadating. So hintayin lang natin siya. So it might take some time, no? Pero yun nga, nandito naman siya sa Etherscan. So hintayin mo lang yan, Zora Bridge. Siguro hindi pa siya dumadating mismo sa Zora, pero tapos na siya sa L1 or sa Ethereum. So you can see guys, yan, refresh ko lang and dumating na yung Ethereum natin. So naging $39 siya kasi meron ako ditong 0.009 na Ethereum dito sa Zora kahapon. So yun, dinagdagan ko lang siya. So guys, after natin mag-bridge, optional yung second step natin or yung susunod nating step, which is ito, yung breathe in and breathe out na NFT, no? Ito kasi minint namin siya dati kasi parang kay Zora siya. I think announcement siya dati ni Zora. And then guys, pagpunta nyo dun sa mismong link niya, ito siya sa OpenSea. Ito yung mismong collection niya. Sobrang mura lang naman niya pero under Ethereum chain kasi siya. So yung gas fee niya medyo masakit. So pag check mo sa activity, may mga bumibili naman yan and 5 hours ago, 6 hours ago. So presyo niya is $0.96. So wala pang $1, no? Or around $1 talaga siya. Pero yun nga, dahil Ethereum network siya, kailangan mo magbayad ng medyo malaking gas fee. So next is OpenSea pa rin. So ang collection naman is Zorbs by Zora na NFT. So guys, ito yung collection ni Zorbs by Zora. So pagpunta kayo sa activity, para mas makita nyo mismo yung presyo niya.
niya, no. And as you can see, may bumibili 2 hours ago, 4 hours ago. And ang presyo niya is $32. Ayan, meron 32, meron 37. So ako hindi pa ako bibili nito. Pero hindi ko pa sure kung talagang bibili ako kasi tinitignan-tignan ko pa kung talagang kailangan to kay Zora. Pero yun nga, kasi sabi nila, isa to sa mga first NFT ni Zora or first collection nila. So baka isa to sa mga criteria and hindi natin sure. So guys, kunyari bumili na kayo ng Zorbs by Zora, no? Next step natin is ito sa main website nila, which is yung zora.co. Gagawin natin is mag-create tayo ng sarili nating NFT. So pagpunta nyo dito guys, as you can see, ito yung zora.co. Connect nyo lang yung wallet nyo. And I think naka-Zora network naman ako. So click nyo lang itong plus sign. Pag click nyo nan, click nyo itong edition. And then yun nga guys, pagpunta nyo dito, na-click nyo na edition. Ang gagawin nyo lang is mag-upload lang ng kahit anong image file, no? So as you can see, ito, gumawa lang ako sa Paint. Nilagay ko lang Zora. So kahit ano naman kasi pwede mong gawin, no? Pwedeng picture mo, pwedeng kahit ano, no? Alam ko pwede rin mga PDF file and pwede rin mga MP3 or MP4. So try nyo na lang, no? So lagay nyo yung name, fill upan nyo siya, tapos yung symbol, ako nilagay ko lang ZRA, tapos description. Tapos dito yung price, sa akin nilagay ko is 0.0005. So pwede kasing taasan more, pwedeng hindi. Ako kasi binabaan ko lang. So wala naman siyang bearing kung gusto mo taasan mo, siguro kung mag-hype yun or biglang kakaiba pala yung NFT in-upload mo and may mag-mint, no? So medyo may makukuha kang pera dyan. So as you can see, next dito is edition size. So ginawa ko open. Kapag 1:1, so unique siya. So isa lang siya, 1:1. I think hindi siya ma-mint. Not sure, no? Pero siguro ang meaning kasi ng 1:1, ayan, total supply, isa lang. So 1 lang siya. So open meaning hindi nakalagay kung ilan siya, no? So parang unlimited yung supply niya. Pag fix, pwede mo lagay kung ilan yung ano niya, no? Kunyari 777 yan. Gawin natin 7,777 yung mismong total supply nung sa akin. Tapos minting start, lagay mo lang now. Pwede naman future, pero kasi mas maganda now. Tapos minting duration, yan. So, pwede mo lagay custom, pwedeng 3 days. So ikaw nang bahala. So mint limit per address. So pwede mong gawing custom. Gawin mong 5 or 7 din. Akin 7 din nalagay ko. Tapos network Zora guys. Zora lagay yung network. Royalty kayong bahala dito. Meaning nito is may makukuha kayong percentage kapag may nag-mint ito. For example, ito 0.0005. So 5% nito, sobrang liit na lang yan. Kapag may nag-mint, yun yung makukuha ko. So yung payout address, dito mapupunta yung royalty mo. So ito guys, dapat address mo to. So after nyan, click mo na yung create. Syempre guys, may babayaran ka dito ang gas fee. So confirm mo lang yan. Maliit lang naman yung gas fee na babayaran mo. So collection created. So hintayin mo lang siya, no? So after nyo mag-load guys, try nyo personalize yung mint page nyo. Kasi ako gusto ko siyang personalize. So personalize natin siya. So kayo lang bahala. Pwede naman ata itong hindi. Pero kasi gusto ko siyang i-personalize. So yan yung minting page natin. Ito siya. So click natin to. So personalized mint page. So light, dark. So pwede mo siyang gawin dark. Avatar. Anto. Midori. Slime. So medyo maganda rin tong slime, no? So try natin tong slime. Pero try rin natin to. Isang to. So medyo kakaiba kasi to, no? So akin gusto ko dark lang para simple lang. So save natin. So guys, pag sinave nyo pala siya, meron siyang konting gas fee na babayaran pag nag-personalize kayo. So yan, nakasave na siya guys, I think. So next step natin is i-mint natin yung mismong ginawa nating collection. So ako i-mint ko siya. Ito, click ko tong mint. So click ko is 1 lang naman, no? So testing natin, no? Nakalagay kasi na limit natin is 7. As you can see, yan, na limit siya, no? 7. So maganda tong si Zora talaga kasi sobrang dali lang gumawa dito ng mismong NFT. Tapos upload mo lang, no? So you can see, ayan, no? 0 minted. Tapos 7,777 total. So sobrang dali lang nung ginawa natin kanina. Nag-upload tayo ng image, tapos sinet natin yung mga limit. And then yan na, may minting site ka na or minting page ka na. So click natin itong mint. So mint nyo guys yung ginawa nyo NFT ha. So yun guys, so nag-mint na tayo. Tapos pwede natin siyang view sa ating profile. Click mo lang itong view on your profile. So medyo matagal siya mag-loading yung mismong website ni Zora. Or baka hindi siya nag-load. So X na lang natin to. Tapos punta kayo dito. And then punta kayo sa dashboard nyo. Tapos collected. So ito yung collection ko guys. Nakalagay sa dashboard ko siya. Tapos I think meron dapat dito yung mismong collection natin or mismong NFT natin, no? So try natin yung mismong
ito, click mo tong Quora.nft, yung profile mo mismo. Ayan, as you can see guys, ito yung created ko na kanina, tapos may nag-mint na isa, ako yan. So collected, dapat dalawin nandito ko. So iba-iba siya, madami. So ito yung mga ibang minimint ko sa ibang ano no guys, sa ibang network. So nandito rin siya guys, ito sa base ata to. So iba-iba yan no, may holograph. Ito guys, I think sa ano rin ata to, sa base ayan no, Atsu base, Slayer 0. Ito yung kahapon ko minint, so papakita ko rin siya sa inyo mamaya. So proceed tayo sa next step natin. So guys, after nyo mag-create ng NFT, tapos i-mint yung sarili nyong NFT, dito na tayo sa next step natin, which is i-mint natin yung Layer 0 X Zora. So by the time you're watching this, no, siguro tapos na yung mismong minting nito. Kasi kahapon to nag-mint and pinost ko siya sa aking Facebook. So as you can see guys, ito yung pinost ko kahapon sa Facebook ko, no, around, ayan, nakalagay dito, September 8, 1:47 PM. Sabi ko, quite busy, I'm planning to post guys for Zora and until tomorrow, but please mint this one right now. So actually, nung ano pala siya, no, last day, so Friday pala siya. So kasi mag-end siya nung 9 PM nung mismong Friday. So nandito yung link. Tapos sabi ko, don't miss this one, mint. So ito yung Layer 0 X Zora. So nagbinta ko niyan kahapon or nung mismong Friday, no guys. As you can see guys, ito siya, no, pero hindi ko sure kung pwede pa siyang i-mint or pwede ka na lang bumili siguro nito. Itong collect, I think bibili ka nito sa market, no. So, order ka, ayan. So, pwede pa pala guys, hindi ka na mag-mint pero magko-collect ka or bibili ka sa market. And then guys, after nyo i-mint si Layer 0 X Zora.nft or yung NFT, punta kayo dito. Next is yung Gitcoin Impact Report PDF. So guys, paalala ko lang, ito pa lang si Layer 0 X Zora. I think wala siyang maitutulong sa Layer 0 na transaction, no? Kasi transaction to under kay Zora. So, parang ano lang to, parang partnership nila kasi naging parang tanda na integrated na si Layer 0 kay Zora or parang celebration na NFT. So yun nga guys, after nun is mag-mint tayo itong Gitcoin Impact Report na PDF na NFT. So as you can see, ito yung mismong page niya, no, and click ko lang itong mint. Tapos syempre may babayaran akong konting gas fee. Ayan, nakalagay dito is 0.000777. So mint ko lang siya. Pwede ka mag-add ng comment, hindi ko sure kung saan mapupunta yung comment na i-add mo. And total na babayaran ko is $1.66. So confirm lang natin yan. So yun guys, nakapag-mint na tayo itong Gitcoin Impact Report PDF on-chain. Proceed tayo sa ating next step, so which is ito. Mag-mint tayo ng maraming NFT. So maraming NFT, so para mas maraming transaction and iba't ibang contract yan guys. Pagkakaalam ko, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So I think 9 contracts dapat to kasi iba't iba itong i-mint natin. Punta kayo dito sa link na to, no? Lalagay ko sa description. Mint.fun or mint fun. So, pagpunta nyo dito kay Mint Fund, punta kayo dito sa Minting Now. Syempre, dapat na-connect yung wallet nyo. Tapos, Zora Network yung gamit nyo. Punta kayo dito, click nyo yung all chains. Tapos, punta kayo dito kay Zora. Punta nyo kay Zora, yan. Makikita nyo yung trending collections dito. So, you can see may mga presyo yan. Iba dyan, di libre. So, pag-click mo, for example, ito kay Zoro. Mint Now, ayan. Mint 1 for free. Mint 3 for free. So, puro free naman yung iba. So, ito kunyari, ito may bayad to. Pero pag Mint 3, free. May gas fee ka lang babayaran. So, pwedeng mamili kayo or pwedeng gamitin nyo tong mismong mga nilink ko dito. So, ako guys, ito kasi parang niready ko na siya. So, ito na lang mga gagamitin ko. So, you can see dito sa una, may mint tayo ng 3. Ito yan guys. 3 dito kasi ito yung free. And then sa susunod, may mint tayo ng, hindi pwede 1 kasi may bayad. So, 3 din or 10 pala. Mint 10 for free. Next, ito. Mint 5 for free tayo dyan kasi 5. And guys, yung mga free yung mga imimint ko dyan. So, ito timelapse natin to para mas mabilisan tayo. And babalikan ko kayo after ko mag-mint. So yun guys, natik ko na yung mga steps na to kasi natapos natin siya and na-mint na natin siya. So what's next na nga ba for Zora? So gagawin natin is mag-mint tayo from time to time. I think track nyo yung minting nyo, no? Kailan kayo huli nag-mint, tapos kung gaano kadami frequency or kung gadami yung transactions nyo. And as much as possible, no, iba't iba yung imi-mint nyo. Wag lang isang mismong NFT or isang collection kasi pag isang collection lang yon, meaning isang contract lang yung ini-interact nyo. And guys, huwag nyo rin masyadong i-spam. For example, for one day, huwag kayo mag-mint ng sobrang dami. Like 100, no? Or mga 150. Kasi sobrang dami nun. Baka ma-mark as CBIL kayo. So, yung CBIL or para siya mga bots or mga multi-account. So, hindi siya binibigyan ng airdrop if ever mo consider kang CBIL. And then, isa pa sa dapat nyo abangan is yung mga mag-check kayo ng socials nila, no? So, for new announcements and if ever may mga new collection sila na official na ina-announce nila, i-check nyo lang din siya from time to time. And then guys, yung mga transactions nyo, syempre, pwede nyo siyang check dito sa explorer.zora.energy. So, lagyan nyo lang yung ano dyan, no? Yung mismong wallet address nyo. Tapos, click nyo to. And then, yan, makikita nyo yung transactions nyo. So, you can see nandito, 15 transactions na ako. Transfers 36. Gas used, not sure kung ano tong unit na to, but ang taas. So, ito yung mga minute natin kanina. Yung mga transaction natin, yan guys. And then guys, dun sa umpisa natin, no, nag-tracker.dapgate.io ako para matrack yung mismong parang airdrop, ano ko, no, progress. So, as you can see, 0 siya kanina. So, back lang natin to.
Tapos check ulit natin kung nadagdagan or na kahit paano naging green naman yung iba nating mga kailangan gawin. So as you can see ito, no, yung native bridge hindi pa rin siya nagagamit. So siguro hindi siya na agad na-register. So dapat intayin lang natin siya. So yung transactions ko naman, yung iba naman na register, ayan, 13 smart contracts na yung na-interact ko. Tapos yung transactions ko is more than 10 na. So you can see nakalagay ito, you've conducted more than 10 transactions. So wala pa akong 25. So yan guys, hindi naman importante na maging green lahat yan agad sa isang araw. As much as possible, gawin yung parang very human yung transaction nyo. So meaning ko sa very human is yung parang hindi kayo bot, which is yung sobrang dami ng transaction nyo sa isang araw. So gawin nyo siyang frequent, siguro 3 times a day o kaya mga 3 times a week pala, I mean. Tapos weekly. So yung mga iba ko kasing inahunt, kunyari for example ito kay ZK Zinc, Linya, kay Base, tsaka kay Starknet. Tapos ko na yung karamihan sa mga steps niya, no. Papakita ko sa inyo. So yan, kay ZK Zinc example. As you can see, green na ako dito karamihan. And ayan, meron na akong halos nakalagay na reward, which is 2,250 ZK Sync. Estimated lang yan. So as you can see, hindi ko siya gini-green lahat kasi hindi ko naman kailangan siyang gawing green agad lahat-lahat. So ang ginagawa ko na lang dito is weekly transaction. Kay ZK Sync, tapos kay Linya rin. Weekly transaction na lang din ako dito. So kung nasundan yung mga guides ko, no, mga past guides ko, siguro baka ganito na rin yung progress nyo. If ever may tanong naman kayo, pwede rin kayo mag-message sa akin sa TikTok. Okay, sa Facebook, ganun. Pwede rin sa Telegram, tsaka sa Discord. Ayan, sa base, pakita ko na sa base. Ayan, so see guys, yung bridge is hindi siya makonect sa API. Kaya medyo mababa yung ano ko. Pero nakapag-bridge na ako dito. Kay Starknet, hindi mo siya makikita or mali pala yung wallet na nilalagay ko. So, lagay natin itong wallet na to for Starknet. Papulik natin to. Ayan, for Starknet. Try natin track yung airdrop. So, as you can see yan kay Starknet, meron na rin akong progress, no, kahit papaano. Konti pa rin transactions ko, yan nakalagay. Smart contracts, nakaka-anim pa lang ako. Transactions ko, 22. Ayan, wala pa akong 25. Nasa 22 pa lang yung total transactions ko. So, yan guys, yung sa mga iba, weekly na lang ako dito sa apat na to sa taas. Kay Venom, hindi ko alam kung paano to tinatrack. So, try natin kung makikita ba or matatrack nila. Kasi testnet pa lang si Venom. And guys, kay Venom matatrack din pala, no? So, sobrang dami ko ng transaction. Hindi ko alam kung kailan ko to ginawa. Kasi mayroon naman siyang mga task kay Venom. So, ginagawa ko lang siya talaga isa-isa. So, Taiko, hindi ko sure kung ano to. So, hindi ko siya nagagawa. Etong scroll, susunod gagawin ko to. So, right now, yan, kaya naka-Zora na tayo. So, ZK Sync, Linya, Base, Starknet, Venom. Okay na tayo dyan. Tapos, Zora right now. Ginagawa natin siya. So, yun guys, no. Paalala ko lang ulit, wag nyo masyadong i-spam yung mga transactions nyo. And as much as possible, wag kayong magpa-mark as civil. Kasi pag na-mark as civil kayo, guys, minsan, nag-share sila ng mga listahan ng mga civil wallets. So, kapag na-civil ka, kunyari kay ZK Sync, siguro civil ka na rin sa ibang mga airdrops. So guys, yun naman tayo kay Zora Network, no? Sana nagustuhan yung video na to or yung guide na to. If ever may tanong kayo, pwede kayo mag-message sa TikTok or sa Facebook. Yun lang guys, and good luck sa airdrop hunting.